Bago simulan ang linggong ito, tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bansang Indonesia kasama ang unang ginang Luis Araneta Marcos upang personal ipahayag ang taos-pusong pagbati at suporta ng bansang Pilipinas sa inaugurasyon ng bagong halal na Pangulo Prabowo Subianto at pangalawang Pangulo Gibran Rakabuming Raka. Ito ay matapos imbitahan si Pangulong Marcos ng outgoing President Joko Widodo. Ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa okasyong ito ay isang tanda ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. The story of the Philippine Coast Guard, or PCG, mirrors the tale of our nation. A country defined by its relationship with the sea. While some see waters as merely a boundary or a resource, you enlighten our people on its true significance. Our seas connect us, sustain us, and are integral to our identity as Filipinos. As we mark this 123rd anniversary, let us not simply celebrate the past. We must commit to the future, a bagong Pilipinas, where the Coast Guard continues to symbolize courage, resilience, steadfast dedication to our people. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang pagpupulong para sa pag-unlad ng industriya ng e-mobility ng bansa. Niyang binigyang diin ang pangangailangang palakasin ang sektor sa pamamagitan ng mga insentibo para makaakit ng mga mamumuhunan. Itinampok din niya ang kahalagahan ng isang matibay na e-mobility ecosystem upang suportahan ang unti-unting paglipat ng bansa tungo sa energy-efficient na transportasyon. Sa kalagitnaan ng nagdaang linggo, nabigla ang lahat matapos kumalat sa social media ang kalunos-dunos na sitwasyon ng mga kababayan natin sa Bicol Region matapos makaranas ang ilang lugar ng matinding pagbaha na idinulot ng severe tropical storm Christine. Sa ginawang pakikipagpulong ng Pangulo, iniutos niya ang agarang pagpapadala ng tulong, kasama na ang rubber boats at search and rescue equipment. Pinalalahanan din niya ang mga otoridad tungkol sa ligtas sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Karugtong nito, nagsagawa rin ng pagpupulong ang Pangulo kasama ang ilang mahahalagang ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang mabilisan na pagtugon sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Kabilang dito ang pagde-deploy ng frontline personnel, pagpapatupad ng price control sa ilang produkto, dadala sa mga evacuation sites, paglilinis sa mga kalsada, pagbibigay serbisyong pangkalusugan at pinansyal, panunumbalik ng kuryente, at pagsubaybay sa sitwasyon ng mga pantalan, lalo na't isang panibagong bagyo ang nagbabadyang pumasok sa bansa. Nagsagawa rin ang Pangulo ng aerial inspection upang i-assess ang sitwasyon sa mga lugar na nakararanas ng matinding pagbaha, dulot pa rin ng bagyong Christine. Ilan sa kanyang pinuntahang lugar ang Pasig City, Laguna, magkailang bayan sa Batangas at Cavite. Bago matapos ang linggo, binisita ng Pangulong Marcos Jr. ang Bicol Region para personal na kamustahin ang kalagayan ng ating mga kababayang sinalanta ng baha dulot ng severe tropical typhoon Christine. Ngayon, eto nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Ay asahan ninyo, basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, basta't asahan ninyo, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan.
Isa sa mga mahahalagang pinag-usapan sa usaping Bicol River Basin Development Program or BRBDP. Isang proyekto noong dekada 80 na hindi na natuloy matapos itong itigil. Ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan sa lumalalang pagbaha sa rehiyon ng Bicol.